Hello mga kitsay. So ayan, pumunta nga kami dito sa bahay ni Lola kakain ng dinner. At pagdating nga namin dito is nagluluto si Lola. So naisipan kong mag-video dahil marami akong nababasa na comment na sino daw nagluluto ng pagkain nila amo. Impossible daw na hindi ako nagluluto ng pagkain nila amo. Kaya ngayon is nag-video talaga ako para ipakita sa inyo na si Lola talaga yung nagluluto ng pagkain nila amo, tanghalian sa kagabihan. Kapag umaga naman ako lang nagkakape. Sila amo pupunta na sila sa trabaho nila. Hindi ko alam kung doon ba sa trabaho nila kumakain sila or nagkakape sila o nag-uumagahan. Ewan ko. Yun ang hindi ko alam kasi tanghali at saka gabi lang nagluluto si Lola ng pagkain namin. At saka pag tanghali, pag sundo ko ng mga bata galing sa school, pupunta kami sa bahay ni Lola kakain. Kasama namin si Lolo at saka si Lola, kami ng mga bata. Sila amo, wala naman sila kasi maghapon sila sa office nila. And kapag gabi naman, pupunta kami sa bahay ni Lola kasama na namin si amo lalaki. Si amo babae, hindi siya kumakain ng umagahan, tanghalian, gabihan. So, on diet talaga siya. Kami lang nila amo lalaki. So, ayun yung everyday routine namin pagpunta kami kakain sa bahay ni Lola. Kung tatanungin nyo kung magkaiba yung bahay ni amo at saka si Lola, magkaiba po. Pero magkaparehas ng building, magkaiba lang ng floor. So, tataas lang kami na kakain and then uuwi kami pagkatapos. So, ayan, parehas lang sila ng building. Sa taas si Lola and then sa baba naman kami. Kung nakikita nyo everyday sa vlog namin, ayun yung routine ko, everyday na trabaho ko. So, ano lang ang trabaho ko dito, bantay lang ng mga bata, maghatid sa mga activities nila. Ayun, alagaan sila. So, ayun yung gawain natin. So, hindi ako nagluluto, hindi din ako nagpaplansya, hindi din ako nagmamalengke. Si Lola na din yung namamalengke. So, mga bata lang talaga yung focus ko. Kung nakikita nyo sa everyday routine ko, pare-parehas yung everyday routine ko kasi yun yung ginagawa ko bilang isang yaya. Hindi naman masyadong mahirap, hindi din madali, pero nakakapagod din minsan, paulit-ulit, pero ganun talaga, hindi tayo pwedeng reklamo, hindi tayo pwedeng mapagod kapag dito tayo sa abroad, yun yung reality. Lalong-lalo na, hindi tayo pwedeng magkasakit kasi kahit magkasakit tayo, agoy, tayo pa din yung magtatrabaho, hindi naman pwedeng sabihin na, ay amo, hindi pwede, matulog muna ako, agoy. Gising ka pa rin para magtrabaho ka. Meron din yung mga amo na bibigyan ka ng sick leave, pero yung sick leave mo mga isang araw, 2 araw, hindi naman pwedeng 1 week kasi hindi yun papayag yung amo mo. Isipin nila na lugi na sila sa binabayad sa'yo. Kaya dito sa abroad, iilan lang talaga yung mga amo na gaya ng amo ko na maintindihin at open-minded sa katulong. Kaya kung may mabait kang amo kagaya ng amo ko, naku, alagaan natin kasi bihira lang talaga ang mga among ganito. Yung mga iba talagang sinusulit-sulit ang bayad sa katulong nila. Ito talaga ang reality ng buhay dito sa abroad. Di tayo pwedeng mapagod, di tayo pwedeng magreklamo. Kapag dito tayo sa abroad, yun yung reality. Kaya bago ka mag-abroad, ay nako, mag-isip-isip ka ng 100 times, million times bago ka mag-desisyon na mag-abroad kasi hindi mo pwedeng sabihin na ay uuwi na ako sa Pilipinas kasi nahihirapan na ako. Ay uwi na ako sa Pilipinas kasi masakit yung ulo ko. Pagod na ako, ay nako, ikaw ang lugi pag ganun. So, ayun nga nga garudan mga kabsat kang gagayam ito hanggang ito yan garudan ate vlog tayo. And agyaman na agitay agbibuya ti vlog tayo. Ken agitay agi-share ti videos tayo agyaman na kanya yung amin apo. Inton sa marunumanan. Bye bye.